Ang isa pa po sa mga kasinungalingang ikinakalat ni Willie Santiago, di umano, kapatid na Sani, pinararatangan niya ang kapatid na Eli na wala raw prinsipyo. Dahil dati raw ang kapatid na Eli, siya ang nagtatanggol sa ating pananampalataya, bakit daw di umano, ayon sa kanya ngayon, tayong dalawa ang nagsasalita para siya ibulgar dito sa kanyang kasinungalingan. Dahil daw dati, ang kapatid na Eli nangako na hindi niya iaasa sa iba ang pagtatanggol sa ating pananampalataya. Ngayon, pinapalabas niya, komo tayo, sumasagot sa kanya, tumatalikod na raw di umano si kapatid na Eli doon sa kanyang pangako. Ibig sabihin, nung sagutin natin siya, tandaan na raw niya ng pagtalikod ni kapatid na Eli sa Diyos, sa kanyang pangako sa Diyos. Ano? Hindi po totoo yun, mga kababayan. Hindi totoo yun. Hanggang ngayon, sa awa po at tulong ng Panginoon, si kapatid na Eli pa rin po ang tagapagtanggol namin sa tulong at awa ng Diyos sa lahat ng kalaban ng aming pananampalataya. Kaya lang, ang isang punto pong dapat ninyong maintindihan, sa sitwasyon po nitong si Willie Santiago, na ngayon ay nag-uumpisa ng magkalat ng lagim sa YouTube, iba po ang kanyang sitwasyon doon sa sitwasyon ng mga nakakalaban ni kapatid na Eli nung araw sa debate. Bakit? Para po sa inyong kaalaman, si Willie Santiago, napasa ilalim siya sa pangangasiwa ng kapatid na Soriano dahil naging kaanib siya sa Iglesia ng Diyos, kapatid na Sani. Di po ba? Ngayon, ang obligasyon ng kapatid na Eli, dito sa Willie Santiago na to, como siya isang miyembro sa ating samahan, akayin siya ng kapatid na Eli sa kanyang ikapagiging dapat sa Diyos, kapatid na Sani. Kaso, ang ginawa nitong si Willie Santiago, sa kabila ng kabutihang ginawa sa kanya ng ating mga tagapangasiwa, meron pala siyang nakalihim na ambisyon na ngayon ay nabulgar na. Parang si Satanas, nung nasa langit si Satanas, nag-ambisyon na makipantay sa Diyos, kapatid na Sani. Meron pala siyang nabubuong ganung saloobin sa puso niya na gusto niyang palitan si kapatid na Soriano. Ang ginawa niya, nanira ng nanira, kapatid na Sani. Nagpakalat ng kanyang panggigiba kay kapatid na Daniel, kasi alam niya si kapatid na Daniel, yun ang pangalawang tagapangasiwa, kaya obligado siya, nagibain din yun para maisaksak niya ang sarili niya. Ginigiba rin si kapatid na Eli, nagtuturo ng mga maling aral, nung matuklasan niya ng kapatiran. Ang kapatiran mismo, kapatid na Sani, ang kumumporme at nagpasya na ibigay siya kay Satanas. Bakit? Kasi obligasyon po ng kapatid na Eli, bilang tagapagtanggol ng pananampalataya ng kapatiran, na huwag siyang pasupil sa ganyang klase ng mga hindi tunay na kapatid. Kapatid na Sani, yun ang prinsipyong dapat na panindiganan ng kapatid na Soriano sa ating pagsasama-sama. Dahil sinasabi yun sa Galacia 2:4. At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaang taglay namin kay Kristo Jesus, upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Yan ang trabaho ni Willie Santiago nung nandito siya sa loob, kapatid na Sani. Nag-iimbento ng mga kasinungalingan para ibagsak ang imahen ng kapatid na Eli bilang tagapangasiwa at si kapatid na Daniel. Oo, kaya napakasama ng ugali nito Oo, Ang traidor. Traidor nga. Dahil sa kapatiran naman, open nga si kapatid na Eli. Na kung sino man na may tutol, sinasabi niya yan, sa gitna ng kapatiran, kung sino man na may tutol, meron tayong consultation, pwede namang magsalita. Wala namang hinaharap doon na hindi po pwedeng magtanong. Di ba? Ang totoo nga kami nga mismo nagpipresenta Di ba? Na kung po pwede, pwede mo natin i-screenin yung mga nagtatanong. Si Brad Eli, ayaw niya Ayaw. Hayaan mo. Anything goes, kahit ano itanong. Oo. Dahil nga minsan may nagtatanong, Papausor. ang tanong Makulit. minsan panaginip. Ano? Panaginip. O di kaya kung minsan mangungutang. No. O tungkol sa sakit. Pero lahat yan, nakahandang sagutin ni kapatid na Eli. Kung minsan, wala nang sa Biblia yung tinatanong di ba? Pero ayaw niya nang ini-screen. May panahon na po pwede siya magsalita doon, kapatid na Rodel Hindi siya nagsalita, kapatid Hindi siya na Sani. nagsalita. Pero salita siya ng salita. Yun lang. Sa mga sulok-sulok. Oo. Sa mga unit, sa mga bahay ng kanyang mga nire-recruit laban kay kapatid na Eli. Ngayon, nung malaman ngayon ng kapatid na Eli, dahil may pangako siya sa Diyos na pangangalagaan niya, kapatid na Sani, ang aral na ating pinagsasama-samahan, hindi siya papayag na ito ay gibain ng kahit na sino. Nung malaman ni kapatid na Eli yung ginagawa mo, na talagang traidor ka na, wala ka ng pag-asang magbago, ni wala ka namang interes na makipag-usap, kung sakaling meron kang gustong liwanagin,
itiniwalag ka, ibinigay kay Satanas. Bakit? Kasi yun ang prinsipyo. Sabi ni Pablo, yung mga hindi tunay na kapatid na pumasok ng lihim para maniktik at ilagay sila sa pagkaalipin, sa 2:5 ang sabi ni Pablo, sa mga yaon, hindi kami napahinuhod na supilin kami kahit 1 oras upang ang katotohanan ng Ebanghelyo ay manatili sa inyo. O, di ba ginawa ng kapatid na Eli ang prinsipyo ng nasa Biblia na yan? Napahinuhod ba siya sa'yo kahit 1 oras? Di ba? Para ang katotohanan ng Ebanghelyo maialis mo sa kapatiran. Sa awa at tulong ng Panginoon Diyos, matatagang kapatiran. Sa panghahawak sa katotohanan ng Ebanghelyo. Bakit? Itiniwalag ka na wala yung paninira mo sa loob. Di ba? Ngayon, yun ang obligasyon ng kapatid na Eli. Akayin ka. Ayaw mong paakay. Meron kang hidwang pananampalataya. Sabi sa Biblia, ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, itakwil mo. Natatandaan ko ito sa kapatiran, kapatid na Eli, sinaway na ito Di ba? Naibulgar na siya palang nagsasabi, naninira kay kapatid na Daniel, na si kapatid na Daniel daw, nung pumunta ng Amerika, magpapapogi lang. Di ba? Nabulgar siya noon. May saway na sa kanya. Wala pa rin. Hindi ka pa rin talaga tumitino. Maraming beses. Kapatid na Sani, na kung nakinig ka sana, hindi ka sana napasama. Ayaw mo. Ano gagawin ng kapatid na Eli? Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, itakwil mo. Tiniwalag ka ng kapatid na Eli. Ngayon, nung matiwalag ka na, nasa labas ka na, saka ka ba ngayon tutugisin ng kapatid na Eli sa labas at didibatiin? Lalabas, wala namang prinsipyo si kapatid na Eli noon. Kaya nga siya itiniwalag, kapatid na Rodel. Napatunayan na nga na si masamang tao. Oo. Dahil hindi naman tayo nagtitiwalag dito ng mabuting tao. Oo. Bakit siya itiniwalag? Una, traidor. Traidor. Di ba? Naninira sa kapatid na Eli at kapatid na Daniel sa talikuran. Kung kani-kanino na nagkakalat ng mga usapin sa sulok-sulok. Ano? Pagkatapos, yung asawa niya, kung maltratuhin niya, gano'n na lang. Nampas ng walker. Nampas ng walker. Pagka nagagalit, binabato Buntis pa, na ano. Oo, buntis pa yun. nun. Diba? Ganyan kasama itong taong ito. Oo. Kaya, nung mapatunayan ito, masamang tao nga, at talaga nag-iibig na magkaroon ng kataas ang kapatid na Rodel. Dahil, nung wala nga si kapatid na Eli, pinabayaan na raw mga manggagawa. Oo. Wala na raw aralan. Pwede naman ituloy yung aralan. Sino ikaw magtuturo? Siya raw. Siya raw magtuturo. Diba? Anong klaseng diwa meron ito? Kaya, nung mapatunayan na talagang ito ibang klase ang diwa, ayan, kumonforme yung mga kapatid sa pasalamatan. Napag-usapan yan, naitiwalag na siya at ibigay kay Satanas. Pumayag naman ang kapatiran. Di ba? Kaya napatunayan na itong taong ito, masamang tao. Pagkatapos, naitiwalag na nga. Ngayon, nung maitiwalag ka na, anong gusto mong gawin? Diskusyonin ka. Wala, labas walang prinsipyo si Bradley pag ginawa niya yon. Pagka tiniwalag ka, tapos nung nasa labas ka na, hahabulin ka dun sa labas at, halika, debate tayo. Wala kang prinsipyo lalabas noon. Kaya ka na nga tiniwalag, napatunayan Tiniwalag ka ka ng na masama nga Ano pa patutunayan sa'yo ni kapatid na Eli? Sa diskusyon. Masamang tao ka na nga at mali na nga yung pananampalataya mo. At saka ang utos sa Biblia, sa lider, ito, pagka tiniwalag na, nasinsay sa pananampalataya, kapatid na Sani, natiwalag na, ito ang utos. Sabi, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matwid ng salita ng katotohanan. Datapwat ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan. Sabi kay Timoteo, napapalit na lider. Sapagkat sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan. Tapos, at ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng gangrena, na sa mga ito ay si Himeneo at si Fileto, na mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsay. Dating nasa katotohanan to, Brad Sani, nasinsay. Ang bilin sa lider, ilagan mo usapang walang kabuluhan, pabayaan mo na yung mga bugok na yan. Di ba? Nasinsay sa pananampalataya. Ngayon, pagka si Brad Daniel ngayon, tsaka si Brad Eli, ang makikipag-ano pa sa'yo, lumalabag na sila sa prinsipyong tinuturo ng Biblia. Yun ang may prinsipyo, kapatid Yun ang na Rodel. prinsipyo. Di ba? Hindi yung kahit na sino na lang maghahamon ng diskusyon, papatuloy kahit sino na lang, ganon? Oo. Yun ang walang prinsipyo. Di ba? Kahit sino na lang. Pero yung mga aral na kinikilala namin, may prinsipyo yun. Ayon sa Biblia, kapatid na Rodel. Na yung mga taong kagaya mo, na tiniwalag na rito, kagaya ni Himeneo At ni Fileto. at ni Fileto, na mga taong naasingsay sa pananampalataya, kailangan pa ba diskusyonin yan? Oo, sabi ni Pablo, ilagan mo. Ang usapang walang kabuluhan. Bakit? Magpapatuloy sila sa kasamaan. Di ka naman titigil talaga Hindi na titino yun Oo. Hindi na bubuti yun. Dahil ibinigay na nga kay Satanas itong si Wilfredo Santiago .
Ngayon, tumatalikod ba sa prinsipyo si kapatid na Eli na si habang buhay at may lakas na bigay ng Panginoon, hindi ba siya handang magtanggol sa pananampalataya ng mga kapatid sa iglesyang ito? Ang Okay. katunayan ng pananatili ni kapatid na Soriano sa prinsipyong yon, kapatid na Sani, ang pagkatiwalag mo. Mm. Yun ang katunayan. Hindi pumayag si kapatid na Eli na mamayagpag dito ang katarantaduhan mo. Naninirang puri ka. Yun ang prueba na may prinsipyo kapatid na Eli. Tiniwalag ka niya, inalis ka sa aming pagsasama-sama. O ngayon, sino ba ang talagang walang prinsipyo? Di ikaw. Unang-una yung tatay mo, Satanas. Walang prinsipyo. Ang walang prinsipyo, yung hindi naninindigan sa katotohanan, kapatid na Sani. Mm. Di ba? Sino ba ang unang-unang ganon? Si Satanas. Sabi ni Kristo sa Juan 8:44, kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan. O, kita mo? Ang unang-unang walang prinsipyo, si Satanas. Hindi nananatili sa katotohanan. Sumunod ka naman. Nasa katotohanan ka na sana eh. Asan ka ngayon? Nabubuhay ka ngayon sa mundo ng katha. O, kita mo, yung Israel mo, napapalibutan ng dagat. Katha yan. O, para maimbento mo yung binhing makalupa. Sabi mo, si Abraham, isang pagkakataon, tinawag sa dalampasigan ng dagat. Walang ganyan. Mm. Walang ganyan, mga imbento yung pinagsasasabi mo. Di ba? Puro katha ka na. Wala ka na sa katotohanan. Yung at daw sa Zacarias, Oo. 13:7 hanggang 8, doon sa 8 na at 1,000 taon daw yan, kapatid na Rodel. Oo, wala. Ikaw ang walang prinsipyo. Wala ka na sa katotohanan. Umalis ka na sa katotohanan. At kung manira ka ngayon, ay dinadaan mo sa pandaraya. Hindi naman sinabi ni kapatid na Eli, hindi naman ginagawa ni kapatid na Eli, pinapalabas mo na ginagawa niya. Nako, maniwala ka. Di isipin mong mabuti kung ano ang mga pinagsasasabi mo. At ikaw ay makukumbinsi sa iyong sarili kung sino ba ang walang prinsipyo. Ang walang prinsipyo, si Satanas at yung mga sumunod kay Satanas. Hindi nananatili sa katotohanan. Pero si kapatid na Eli, sa awa at tulong ng Panginoon hanggang ngayon, lalong matibay siya sa kanyang paninindigan at prinsipyo na siyang tagapagtanggol ng aral ng Diyos na ito na aming sinasampalatayanan. Ang katunayang may prinsipyo siya, hindi kanya pinayagang makapanaig sa iglesia. Itiniwalag ka dahil may mali kang pananampalataya at wala ka nang nasang magbago at may nasa ka pang mga siwa sa iglesia. Hindi ganun ang kapatid na Eli na ipagkakatiwala sa isang taong masamang katulad mo ang kapalaran ng mga kapatid na sumasampalataya sa iglesia ng Diyos, kapatid na Sani. Hindi ganun. Mm-mm. Kaya dyan, mapapatunayan po natin, mga kababayan, na kung sino yung taong kagaya ni Diotrephes, ano? At kung sino talaga yung nag-iibig magkaroon ng kataasan. Ano? Kaya yung nag-iibig magkaroon ng kataasan, ibig sabihin, hindi mataas yun. Oh, at siya yon. Siya yun. At para mataas ka, siniraan mo yung mas matataas sa'yo. Oo. Siniraan mo ang tagapangasiwa mo, siniraan mo yung pangalawang tagapangasiwa, di ba? Tapos lahat ng manggagawa, minenus mo. Kaya, sinong litaw na litaw ngayon? Sa imagination mo. At ng mga miyembrong naloko mo. De ikaw, sino ang Diotrephes? Di si Wilfred Diotrephes, Yan. kapatid na Sani. At sa awat tulong ng Diyos, patuloy na naninindigan sa aral at sa prinsipyo si kapatid na Eli Soriano sa kanyang pangako na habang nabubuhay siya at may lakas na ibinibigay ang Diyos, nakahanda siyang magtanggol sa pananampalataya ng samahang ito. Nananatili yan sa tulong at awa ng Diyos, kapatid na Rodel.